Okay, sabi ni Chicken, How do you connect with God when you pray? Why do I feel like my prayer is empty? maraming, alam mo, Daming ang anggulo. daming anggulo niyan yung tanong mo. Magandang tanong yan pero ang daming anggulo. Kailangan siya i-unpack. So example bigyan ka namin ng some example. Why do we feel like our prayers are empty when I pray with God? Okay, ito yung mga pwede hindi namin sinasabing ito yun Suggestions lang, ito yung mga options. Number one, example, nagpe-pray ako kay God. Nag-away kami ni Maricar. Nag-away kami. Ayaw ko siyang patawarin. O ngayon, pag pray ko, may block na ako kay God kasi nakalagay yun When you fight with your spouse tapos parang wala kayong forgiveness, when you pray to God, may naka-block yun. So that's one reason. Pwedeng meron kang sama ng loob. Pangalawa, pwedeng may pinagawa sa'yo si God. Klarong-klaro, narinig mo. Tapos ayaw mong gawin. O ngayon, nung hindi mo na ginawa, dahan-dahan yun, biglang tahimik na siya. O, that's why one time, di ba, nung nagtanong ako sa ninong natin, bakit tahimik si God? Sabi niya, you go back. Ano yung huli niyang sinabi sa'yo? Ano yung huli niyang sinabi sa'yo nung medyo nagsasalita pa siya? Kasi malamang, hindi mo ginawa yon. So that's the second. Pangatlo, empty ang prayer mo kay God. Pwede rin merong tayong bagahe sa loob. Self-pity, bitterness, jealousy. Naku, madilim ang jealousy. Pumapatay yan eventually. So jealousy, hurt na God has been unfair to me pero ayoko siyang aminin. Feeling ko unfair si God pero parang bawal mag-complain kay God kasi Diyos siya So I think yan yung sa akin. I mean, that's what I would answer her. Yung why I feel my prayer is empty. Ako, empty yung prayer ko pag hindi ako nagpapakatotoo. When I'm saying something na, alam mo yung mag-sounds right lang siya. Yung ipipray ko lang siya kasi parang feeling ko yun yung tamang ipray. Pero hindi naman yun talaga yung nasa puso ko. Hindi naman yun talaga yung galit ko. Hindi yun talagang gusto kong hiling. Alam mo yung ganun. Pag hindi ako honest kay God sa prayers ko, it's empty. It feels empty. Yun yung sa akin. Yun. Pero maganda rin. So pag hindi tayo honest, yun, nakaka-block ng prayer yun. Another situation I see, example, nasa isang bahay ka na sobrang ingay, sobrang daming tao, toxic yung iba doon na chismosa, away dito, nag-aaway yung magkakapatid, mag-aaway yung mga tita, ganun. Yan, hindi ka rin makakarinig dyan. Kasi in that environment, di ba minsan tinuturo lagi yung, if you want to hear God, Quiet. kailangan quiet. You have to really, minsan nga ang tagal bago siya magsalita kasi nga kailangan makinig ka kasi nga minsan soft whisper lang siya So kapag sobrang ingay ng bahay nyo na wala kang privacy, wala kang sariling kwarto, tapos nag-aaway-aaway mga tao, chismisan ng kapitbahay, laging may tao galing sa kung sino-sino na hindi mo kilala, pasok labas ng bahay mo, pag ganun yung situation mo, mahirap. Last thing din, baka kulang ka din sa pagbabasa. I mean, I can assume that you are either Catholic or Christian. I'm not sure kung ano yung rules pagdating sa Muslim or other faiths, pero kung Catholic or Christian, baka kulang ka din sa basa kasi minsan, yun nga parang, alam ko din to dahil tamad din ako minsan magbasa, pero dun talaga siya minsan nagsasalita Parang ipapaalala niya sa'yo yung mga verses na binasa mo, tas yun na yung pinakasagot niya, mafe-feel mo na lang na yun yung pinakasagot niya. Paano niya gagamitin yung sarili niyang salita kung hindi mo naman siya binabasa? So, pwede rin ganon. This is RM, Relationship Matters. Your online ninong and ninang saying, wag pera-pera lang ang pagkuha ng ninong at nina.